Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang panibagong kwentong susubok sa tatag ng isang babaeng nagmahal, nasaktan at babangon mula sa abo ng kataksilan? Sabi nila, ang kasal daw ay isang sagradong pangako. Ngunit paano kung ang pangakong yon ay isa lamang magandang kasinungalingan? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Liham sa unang kabanata. Ang hapunan ng mga kasinungalingan. Maingat na inayos ni Liham ang iisang kandila sa gitna ng kanilang maliit na lamesa. Ang sinag nito ay nagbigay buhay sa 2 plato ng paboritong kaldereta ni Dario. Ang amoy nito ay tila isang mainit na yakap sa munting espasyo ng kanilang bahay. 3 anibersaryo nila ngayon. 3 taon na puno ng pagtitiis, pag-unawa, at walang katapusang pag-asa na balang araw. Mamahalin din siya ng asawa niya ng buo. Napangiti siya ng mapait habang tinitingnan ang kanilang wedding picture na nakapatong sa isang tabi. Ang ngiti niya doon, puno ng pangarap. Ang ngiti ni Dario, tila pilit at formal. Mula pa sa simula, alam niyang isa lamang siyang kasunduan. Isang simpleng babae mula sa probinsya na kailangang pakasalan ng nag-iisang tagapagmana ng pamilya, Lopez, para sa imahe nito. Ngunit umasa siya. Naniwala siyang kayang tunawin ng pag-ibig niya ang yelo sa puso ni Dario. Ngunit ang bawat pag-asa niya ay unti-unting namamatay sa bawat araw na lumilipas. Kasabay ng pagbukas ng pinto ay ang pagpasok ng malamig na hangin at ang mas malamig pang presensya ng kanyang biyenan, si Doña Corazon Lopez. Kasunod nito si Dario, ang kanyang asawa, na ni hindi man lang siya tiningnan. Ano na namang amoy ito? Amoy probinsya. Maarte at puno ng pandidirim na wika ni Doña Corazon, tinatakpan ng ilong ng isang mamahaling panyo. Hindi ka ba marunong magluto ng disenteng pagkain, Liham? Kahit kailan ay hindi mo matututunang mabuhay ng tulad namin. Bawat salita ay tila isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Ngumiti na lamang si Liham, isang ngiting sanay ng magpanggap. Magandang gabi po, Mama. Nagluto po ako ng paborito ni Dario. Happy anniversary sa amin, Ma. Anniversary? Humalakhak si Dario na para bang narinig niya ang pinakanakakatawang biro sa buong mundo. Itinapon niya ang kanyang leather na briefcase sa sofa. Wala kang dapat ipagdiwang, Liham. Ang kasal na ito ang pinakamalaking pagkakamali sa buhay ko. Tila may kung anong bakal na humigpit sa kanyang dibdib. Pinigilan niyang mangilid ang mga luha. Dario, pinaghirapan ko to. Wala akong pakialam. Putol nito sa kanya. Huwag kang umarteng para tayong isang masayang mag-asawa dahil hindi. At kailanman, hindi mangyayari yon. Nangihinang napaupo si Liham. Ang lahat ng pagod niya sa buong araw ay tila naglaho at napalitan ng pamilyar na sakit. Ito ang buhay niya. Isang paulit-ulit na bangungot. Maya-maya pa, isang malakas na katok sa pinto ang muling bumasag sa katahimikan. Nagkatinginan sina Dario at Doña Corazon na may kakaibang ngiti sa kanilang mga labi. Bago pa man makatayo si Liham, binuksan na ni Dario ang pinto. Pumasok ang isang babaeng ubod ng ganda, nakasuot ng isang pulang bestida na hapit sa kanyang perpektong katawan. Ang pabango nito ay tila lason na kumalat sa buong kabahayan. Si Silvana Montegro, ang babaeng laman ng mga balita, ang babaeng laging kasama ni Dario sa mga litrato, ang kabit niya. Good evening, everyone, bati ni Silvana. Ang mga mata ay nakatuon kay Liham na may halong pang-aasar. I hope I'm not interrupting anything important. You're just in time, Hiha, malambing na sagot ni Doña Corazon, kabaligtaran ng pakikitungo nito sa kanya. Halika, umupo ka. Pasensya ka na sa amoy kusina ng pamamahay na ito. Walang nagawa si Liham, kundi panoorin ang babae na umupo sa silyang dapat sana ay para sa kanya. Ngunit isang bagay ang kumuha ng kanyang atensyon.
Isang kumikinang na bagay sa leeg ni Silvana. Isang pamilyar na kwintas na may pendant na hugis buwan. Ito ang kwintas na nakita niya sa isang online shop. Ito ang kwintas na ipinakita niya kay Dario noong nakaraang linggo. Ang kwintas na sinabi nitong masyadong mahal at hindi nila kayang bilhin. Ngunit ngayon, naroon ito, nakasabit sa leeg ng babae ng kanyang asawa. Sa sandaling iyon, gumuho ang lahat. Ang lahat ng kasinungalingan, ang lahat ng sakit, ay tila isang malaking alon na humampas sa kanya. Bigla, nakaramdam siya ng matinding pagkahilo. Isang pamilyar na pakiramdam na ilang linggo na niyang nararanasan tuwing umaga. Mabilis siyang napatakip ng bibig at tumakbo papunta sa banyo. Doon, inilabas niya ang lahat. Hindi lang ang hapunan na hindi natikman, kundi pati na rin ang lahat ng pighati. Habang nakatingin siya sa kanyang sarili sa salamin, maputla, gusot ang buhok, luhaan, isang biglaang realisasyon ang tumama sa kanya. Ang pagkahilo, ang pagkasensitibo sa amoy, hindi kaya. Nanginginig ang mga kamay na humawak sa gilid ng lababo. Sa ilalim ng aparador, sa likod ng mga sabon at tuwalya, ay ang isang maliit na kahon na binili niya 2 linggo na ang nakalipas, isang pregnancy test kit na natatakot siyang gamitin. Ngayon, wala na siyang pagpipilian. Ilang minuto ang lumipas na tila isang kawalang hanggan. Bawat segundo ay isang dagok sa kanyang dibdib. At nang lumabas ang resulta, tila huminto ang kanyang paghinga. 2 linya. Positibo. Sa ibang pagkakataon, ito sana ang pinakamasayang balita sa kanyang buhay. Ito sana ang sagot sa lahat ng kanyang mga dasal. Ngunit ngayon, sa gitna ng kahihiyan at sakit, ang 2 linyang ito ay naging isang sandata. Isang desperadong pag-asa. Huminga siya ng malalim, pinunasan ang mga luha, at pilit na itinayo ang sarili. Inipon niya ang lahat ng natitirang lakas sa kanyang katawan. Hindi pa ito tapos. Ang anak na ito ang magbabago ng lahat. Ang anak na ito ang magbubuklod sa kanila ni Dario. Kailangan lang niyang maniwala. Paglabas niya ng banyo, ang eksenang bumungad sa kanya ay lalong nagpadurog sa kanyang puso. Ang 3, si Dario, si Doña Corazon, at si Silvana ay masayang nagtatawanan habang kinakain ang kalderetang niluto niya. Para silang isang perpektong pamilya at siya ang estranghero, ang basurang nakakalat sa kanilang magandang larawan. Hawak ang pregnancy test. Lumapit siya sa lamesa. Natahimik silang lahat. Ang mga mata ay napunta sa maliit na bagay na hawak niya. Dario, nanginginig niyang sabi, ngunit may pilit na determinasyon. Hindi mo to pwedeng gawin sa tin. Inilapag niya ang test kit sa lamesa. Buntis ako, Dario. Magkakaanak na tayo. Tiningnan ni Dario ang test kit pagkatapos ay tumingin sa kanya na may blankong ekspresyon. Si Doña Corazon ang unang bumasag sa katahimikan sa pamamagitan ng isang mapanuyang tawa. Isang desperadang galaw mula sa isang desperadang babae. Wika ng matanda, umiiling-iling. Sa tingin mo ba ay maniniwala kami sa pakanamong yan? Baka naman kung kanino mong anak yan para lang makuha ang pera ng pamilya Lopez. Hindi po totoo yan, depensa ni Liham. Ang mga luha ay muling bumabagsak. Anak mo to, Dario. Maniwala ka sa kin. Ngumisi si Silvana at hinawakan ang braso ni Dario. Darling, don't listen to her. Ginagawa niya lang yan para sirain tayo. It's a classic trap. Tumingin si Liham kay Dario, nagmamakaawa. Naghahanap ng kahit katiting na pagdududa sa mga mata nito, kahit katiting na pananabik sa balitang magiging ama na ito. Ngunit wala. Ang nakita niya lang ay yelo. Isang malamig at hindi matinag na pader. Tumayo si Dario. Hindi nagsalita. Lumakad siya papunta sa kanyang briefcase na itinapon niya kanina sa sofa. May kinuha siyang isang brown na folder. Walang emosyon siyang lumapit pabalik sa lamesa. At sa harap ni Liham, sa harap ng kanyang ina at ng kanyang kabit, malakas niyang ibinagsak ang folder sa lamesa.
Kumalat ang mga papel sa ibabaw ng kaldereta at ng mga plato. Mga papeles ng diborsyo. Tumingin si Dario sa kanyang mga mata. Ang boses ay kasing lamig ng patay. Pirmahan mo yan. Nanginginig na umiling si Liham. Dario, hindi. Ang anak natin. Wala tayong anak, mariin niyang sabi. Ang mga sumunod niyang salita ay ang huling pako sa kabaong ng kanilang pagsasama. Ang salitang tuluyang pumatay sa lahat ng pag-asa sa puso ni Liham. Buntis si Silvana, sabi niya. At ako ang ama. Hindi. Hindi totoo yan. Iyon lamang ang salitang kayang lumabas sa mga labi ni Liham. Isang mahinang bulong na halos nilamon ng katahimikan ng silid. Ang mga salita ni Dario ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Buntis si Silvana. At ako ang ama. Tila isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang magkabilang pisngi. Ngunit ang sakit ay nasa loob. Kumakalat. Nilalamon ang bawat himaymay ng kanyang pagkatao. Nanginginig ang mga tuhod. Desperado siyang lumapit kay Dario. Hinawakan ang braso nito. Dario, nakikiusap ako sa'yo. Huwag kang magsinungaling. Ang anak natin. Paano ang anak natin? Walang bakas ng awa sa mga matang tumingin sa kanya. Marahas na iwinaksi ni Dario ang kanyang kamay na para bang siya ay isang maruming basahan. Sinabi ko na, wala tayong anak. Isang pagkakamali ang lahat ng ito. Isang pagkakamali? Napahagulhol si Liham. 3 taon, Dario. 3 taon akong nagtiis, nagmahal, umasa. At ngayong may bunga na ang pagsasama natin, itatapon mo lang kami? Huwag ka ngang umarte na para kang biktima, Liham. Sigaw ni Doña Corazon. Tumatayo na rin. Kung hindi ka lang isang sakim na babaeng naghahangad ng yaman, hindi sana mangyayari ito. You trapped my son. Hindi pera ang habol ko. Ganti ni Liham. Sa unang pagkakataon ay may bahid ng galit sa kanyang boses. Pagmamahal. Pagmamahal lang ang gusto ko. Isang pamilya. Pamilya? Humalakak si Silvana. Ang tawa niya ay parang tunog ng nababasag na salamin. Look at yourself. Sa tingin mo ba nababagay ka sa pamilyang ito? You will never be a Lopez. Ako ang nararapat para kay Dario. Ako ang magbibigay sa kanya ng tagapagmanang karapat-dapat. Sa galit at sakit, hinarap ni Liham si Silvana. Mananahimik ka. Wala kang karapatan. Ako ang asawa. Sa isang iglap ng desperasyon, itinulak niya si Silvana palayo kay Dario. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang kamay, isang mas malakas na puwersa ang tumama sa kanyang balikat. Huwag mong sasaktan ang dinadala niya. Ang tinig ni Doña Corazon ay puno ng kamandag. Ang tulak nito ay hindi ganoon kalakas, ngunit sapat na para mawalan ng balanse si Liham. Naramdaman niya ang pagkawala ng sahig sa kanyang mga paa. Ang mundo ay umikot. Ang sigaw na namuo sa kanyang lalamunan ay hindi na nakalabas. Sa isang mabagal na paggalaw, ang kanyang katawan ay bumagsak pa atras. Ang huli niyang nakita ay ang takot sa mukha ni Dario, ang nangiting tagumpay sa mga labi ni Silvana, at ang walang pakialam na tingin ni Doña Corazon. Pagkatapos, isang matinding sakit ang humampas sa kanyang likuran nang tumama ito sa unang baitang ng hagdanan. At pagkatapos ay isa pa, at isa pa, gumulong siya pababa. Ang bawat pagtama ay isang pagsabog ng sakit sa kanyang katawan. Nang sa wakas ay huminto ang kanyang paggulong sa paanan ng hagdan. Isang kakaibang init ang naramdaman niyang dumaloy sa pagitan ng kanyang mga hita. Ang sakit sa kanyang likod ay wala-wala kumpara sa matinding kirot na biglang kumirot sa kanyang sinapupunan. Isang kirot na hindi lang pisikal, kundi kirot ng pagkawala. Napatingin siya sa ibaba. Isang mantsa ng dugo ang unti-unting kumakalat sa kanyang bestida. Ang anak ko. Hirap niyang bulong bago siya tuluyang lamunin ng dilim.
Nagising si Liham sa nakakasilaw na liwanag ng puting ilaw at sa amoy ng antiseptic. Ospital. Naramdaman niya ang hapdi sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Ngunit ang pinakamatinding sakit ay ang kawalan sa kanyang tiyan. Ang bigat na naroon kanina ay nawala na. Isang doktor na may malungkot na muka ang pumasok sa silid. Walang paligoy-ligoy. Sinabi nito ang balitang alam na niya sa kaibuturan ng kanyang puso. "I'm sorry, Mrs. Lopez. We did everything we could, but you lost the baby." Sa mga salitang yon, gumuho ang mundo ni Liham sa ikalawang pagkakataon sa gabing iyon. Wala nang luhang lumabas. Ang nararamdaman niya ay isang malalim at malamig na butas sa kanyang pagkatao. Kinuha na nila ang lahat. Ang kanyang dignidad, ang kanyang asawa, at ngayon, ang kanyang anak. Ang tanging pag-asa niya. Habang nakalubog siya sa kanyang pagluluksa, biglang tumunog ang isang telepono sa ibabaw ng bedside table. Isang luma at mumurahing telepono. Ang telepono niya. Nanginginig ang kamay na inabot niya ito. Isang kapitbahay mula sa probinsya ang tumatawag. "Liham? Hija?" Ang boses sa kabilang linya ay basag at puno ng pag-aalala. "Kailangan mong umuwi. Ang nanay mo." "Anong nangyari kay nanay?" tanong ni Liham. Ang puso niya ay biglang nagsimulang kumabog ng napakabilis. Nagkaroon ng sandaling katahimikan bago sumagot ang babae. Ang bawat salita ay isang dagok. Nakarating sa kanya ang balita. Ang tungkol sa pananakit sa iyo ng mga Lopez. Hindi kinaya ng puso niya. "Liham." Inatake siya sa puso. "Wala na ang nanay mo." Binitiwan ni Liham ang telepono. Nabagsak ito sa sahig na may malakas na kalabog, ngunit hindi niya ito narinig. Wala na siyang marinig, wala na siyang maramdaman. Patay na ang kanyang anak, patay na ang kanyang ina. Ilang oras ang lumipas, itinaboy siya palabas ng ospital. Ang bayarin ay binayaran na raw ng mga Lopez. Isang paraan para tuluyan na siyang itapon. Pagdating niya sa bahay, ang mga gamit niya ay nakalagay na sa mga itim na garbage bag sa labas ng gate. Nababasa ng malakas na buhos ng ulan. Sinubukan niyang katukin ang pinto, ngunit walang nagbukas. Ang tanging narinig niya ay ang sigaw ni Doña Corazon mula sa loob. "Huwag ka nang babalik, mamamatay tao. Salot ka sa pamilya namin." Nanghihinang napasandal si Liham sa gate. Ang ulan ay humahalo sa kanyang mga luha. Basang-basa, walang pera, walang matutuluyan, at walang natitirang dahilan para mabuhay. Naglakad siya ng walang patutunguhan. Ang bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa nauna. Ang sakit ng kanyang katawan at ang pagdurog ng kanyang kaluluwa ay naging iisa. Sa gitna ng isang madilim na kalsada, bumigay ang kanyang mga tuhod. Napaluhod siya sa basang semento at pagkatapos ay tuluyang bumagsak. Habang unti-unting nilalamon ng dilim ang kanyang paningin, isang pares ng nakakasilaw na ilaw ang papalapit. Isang marangyang itim na kotse ang huminto, ilang pulgada lamang mula sa kanyang nakahandusay na katawan. Ang unang nagmulat sa kamalayan ni Liham ay ang pakiramdam. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang lambot. Ang kinahihigaan niya ay malambot. Ang kumot na bumabalot sa kanya ay gawa sa telang magaan at pino, at ang damit na suot niya ay maluwag at komportableng seda, hindi ang basang-basa at maruming bestida niya kagabi. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Bumungad sa kanya ang isang silid na hindi niya kailanman nakita kahit sa panaginip. Malawak ito. Ang mga dingding ay kulay krema at ang mga kasangkapan ay gawa sa maitim at makintab na kahoy. Isang malaking bintanang salamin ang nagpapakita sa tanawin ng isang luntiang hardin. Agad siyang napabangon, ngunit isang matinding kirot ang kanyang naramdaman mula sa kanyang likuran at puson. Ipinaalala sa kanya ang lahat. Ang hagdanan, ang dugo, ang ospital, ang kanyang anak,
Ang kanyang ina, napahawak siya sa kanyang tiyan at ang malamig na butas sa kanyang puso ay muling bumukas. Ang mga luhang akala niya'y naubos na ay muling dumaloy. Mag-isa siya. Wala na ang lahat. Ngunit nasaan siya? Kinidnap ba siya? Ano ang kailangan sa kanya? Habang nilalamon siya ng takot, bumukas ang pinto ng silid nang walang katok. Pumasok ang isang lalaking matangkad, nakasuot ng isang itim na suit na tila isinukat para lamang sa kanya. Ang buhok nito ay maayos na nakasandal at ang kanyang mukha, seryoso, matalim ang mga panga, at may mga matang tila kayang basahin ang pinakatatago mong lihim. May aura siya ng kapangyarihan at panganib, ngunit mayroon ding kakaibang kalma sa kanyang presensya. Hindi siya nagsalita. Naglakad lamang ito palapit sa isang maliit na mesa at nagsalin ng tubig sa baso. Inilapag niya ito sa bedside table sa tabi ni Liham. "Huwag kang matakot," sabi ng lalaki. Ang boses nito ay malalim at kontrolado. "Ligtas ka rito." Napaatras si Liham hanggang sa mapasandal ang likod niya sa headboard ng kama. "Sa sino ka? Nasaan ako? Anong kailangan mo sa akin?" Sunod-sunod niyang tanong. Ang boses ay nanginginig. Umupo ang lalaki sa isang silyang nasa paanan ng kama. Pinapanatili ang distansya. "Ang pangalan ko ay Lakan Davao. Ikaw ay nasa isa sa mga ligtas na bahay ko. At ang kailangan ko sa'yo ay kapareho ng kailangan mo sa ngayon. Hustisya." Kumunot ang noo ni Liham. "Hustisya? Anong ibig mong sabihin? Bakit mo ako tinulungan?" "Dahil matagal ko nang binabantayan ang pamilya Lopez," diretsong sagot ni Lakan. Ang mga mata ay hindi inaalis sa kanya. "Alam ko ang lahat ng ginawa nila sa iyo, Liham. Alam ko ang tungkol sa pagpapahiya, sa pananakit, sa pagkawala ng iyong anak, sa pagbanggit ng kanyang anak, muling nanariwa ang sakit. Bakit? Bakit mo sila binabantayan?" Isang bahagyang pagbabago ang nakita ni Liham sa mukha ni Lakan. Isang kislap ng galit na agad ding nawala. "Sabihin na lang natin na mayroon din akong utang na dapat singilin sa kanila. Isang utang na matagal nang dapat bayaran." Tumayo si Lakan at kinuha ang isang manipis na folder mula sa ibabaw ng isang cabinet. Inilapag niya ito sa kama, sa harap ni Liham. "Buksan mo." Nag-aalangan man, sinunod niya ito. Ang laman ng folder ay mga dokumento, mga litrato, mga bank statement. Nakita niya ang litrato ni Dario na may kasamang mga taong kahina-hinala. Nakita niya ang mga papeles ng mga transaksyon sa mga pekeng kumpanya. Nakita niya ang ebidensya ng paglalaban ng pera, ng panunuhol, ng pandaraya. Ang pundasyon ng kayamanan ng mga Lopez ay itinayo sa ibabaw ng kasalanan at krimen. Paano? Paano mo nakuha ang lahat ng ito? Namamangha niyang tanong. Ang pera at kapangyarihan ay kayang buksan ng maraming pinto. Simpleng sagot ni Lakan. Ang pamilya Lopez ay tila isang matibay na kastilyo sa paningin ng lahat. Ngunit ang mga pader nito ay puno ng bitak. Kailangan lang ng isang tamang tao para tuluyang wasakin ito. Tiningnan ni Lakan si Liham. Ang mga mata nito ngayon ay may kakaibang intensidad. "Ang sakit na idinulot nila sa iyo, Liham. Iyan ang magiging pinakamalakas mong sandata. Ang pagiging biktima mo, ang magiging pinakamatalim mong patalim. Hahayaan mo bang mabulok na lang ang sakit na yan sa loob mo o gagamitin mo ito para bawiin ang lahat ng kinuha nila sa iyo? Anong gusto mong mangyari?" Nalilitong tanong ni Liham. "Gusto kong maging kasangga kita," sabi ni Lakan. "Tutulungan kitang bumangon. Bibigyan kita ng lahat ng kailangan mo. Pera, kaalaman, kapangyarihan. Hahayaan kitang magtago sa aking likuran habang hinahasa mo ang iyong mga kuko. At sa tamang panahon, babalik ka. Hindi bilang si Liham Paraiso na inaapi, kundi bilang isang bagyo na wawasak sa kanila." Ang mga salita ni Lakan ay tila isang gayuma.
Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, isang maliit na ningas ang biglang sumiklab sa loob niya. Isang ningas ng galit, isang uhaw para sa katarungan, para sa kanyang ina, para sa kanyang anak. Ngunit kasabay nito ang takot. Ang paghihiganti ay isang madilim na landas. Tila nabasa ni Lakan ang kanyang pag-aalinlangan. Lumapit ito sa isang aparador at may kinuha pang dalawang bagay. Inilapag niya ang mga ito sa tabi ng folder. Isang plane ticket papuntang ibang bansa, walang petsa ng pagbalik. At isang makapal na aklat na may titulong Ang Pagbagsak ng Imperyo. Isang detalyadong plano. May pagpipilian ka, liham, mahinahong sabi ni Lakan. Ngunit ang bawat salita ay may bigat. Maaari mong kunin ang tiket na yan, iwanan ang lahat, at magsimula ng bagong buhay. Kalimutan mo na ang mga Lopez, kalimutan mo na ang Pilipinas. Itinuro niya ang plano. Oh, maaari mong piliin ito. Manatili ka, lumaban ka, at panoorin natin silang magbayad sa lahat ng kasalanan nila, isa-isa. Itinaas ni Liham ang kanyang paningin mula sa dalawang bagay patungo sa mga mata ni Lakan. Ang hangin sa silid ay tila huminto. Ang buong hinaharap niya ay nakasalalay sa sagot na ibibigay niya. Ano ang pipiliin mo? Tanong ni Lakan. Ang landas ng paglimot o ang landas ng hustisya? 1 taon, 36 na buwan ng sakit, pighati at pagbabago. Nakatayo si Liham sa harap ng isang full-length mirror sa kanyang malawak na penthouse unit. Tanaw ang kumikinang na mga ilaw ng lungsod ng Maharlika. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay hindi na ang Liham paraiso na durog at talunan. Ang dati mahaba at walang ayos niyang buhok ay ngayoy hanggang balikat na lamang, nakaistilo, sa paraang nagpapatingkad sa kanyang matalim na panga. Ang kanyang balat ay makinis at alaga. Ang kanyang mga mata, na dati laging puno ng luha at pagmamakaawa, ay ngayoy may kislap ng talino, determinasyon, at isang lamig na kayang magpabagal sa pagtibok ng puso ng sinuman. Ito ang resulta ng 1 taon sa ilalim ng paggabay ni Lakan Davao. Ang mga unang buwan ay impyerno. Araw-araw siyang umiiyak, ginigising ng mga bangungot ng pagkawala. Ngunit hindi siya hinayaan ni Lakan na malunod sa kalungkutan. Pinalibutan siya nito ng mga pinakamahuhusay na guro. May nagturo sa kanya kung paano manamit, maglakad, at magsalita na parang isang reyna. May nagturo sa kanya ng iba't ibang lengguwahe. At may isang matandang martial arts master na nagturo sa kanya kung paano ipagtanggol ang sarili, kung paano gawing sandata ang sariling katawan. Ang bawat patak ng pawis at bawat pasa ay isang paalala na hindi na siya muling magiging mahina. Ang pinakamalaking pagbabago ay nangyari sa kanyang isipan. Gabi-gabi, tinuturuan siya mismo ni Lakan tungkol sa mundo ng negosyo. Pinag-aralan niya ang stock market, corporate law, at mga diskarte sa pakikipagnegosasyon. Ang utak na dati puno lang ng pag-asa para sa pagmamahal ng isang lalaki ay ngayoy kasing talas na ng isang supercomputer. Kayang makita ang kahinaan sa bawat kalaban. Ang pinakamalaking kahinaan ng mga Lopez ay ang kanilang kayabangan. Sabi sa kanya ni Lakan isang gabi, habang pinag-aaralan nila ang profile ng kumpanya ng mga ito. Iniisip nilang hindi sila kayang tibagin. Gagamitin natin ang kayabangang yon laban sa kanila. Sa paglipas ng mga buwan, ang relasyon nila ni Lakan ay lumalim. Mula sa pagiging tagapagligtas at biktima, naging magkasangga sila. Nakita ni Liham ang mga lamat sa likod ng perpektong imahe ni Lakan, ang lungkot sa mga mata nito kapag mag-isa, ang galit kapag nababanggit ang pangalang Lopez. Isang gabi, habang nagkakape sila sa balkonahe, naglakas loob siyang magtanong, Lakan, bakit ganito na lang ang galit mo sa kanila? Alam kong may kinalaman ito sa pamilya mo. Matagal na natahimik si Lakan, nakatingin sa malayo. Nang sa wakas ay nagsalita ito,
Ang boses nito ay may bahid ng sakit. Ang kumpanyang itinayo ng ama ko mula sa wala, inagaw ni Don Alberto, ang ama ni Dario, sa pamamagitan ng panloloko. Hindi kinaya ng aking ama ang kataksilan. Inatake siya sa puso. Sumunod ang aking ina dahil sa depresyon. 18 taong gulang lang ako noon. Ipinangako ko sa puntod nila na babawiin ko ang lahat at sisirain ko ang pangalang Lopez hanggang sa wala nang matira dito. Sa sandaling iyon, naintindihan ni Liham ang lahat. Ang laban na ito ay hindi lang para sa kanya, para rin ito kay Lakan. At ang kanilang pinagsamang sakit ang naging pinakamatibay na pundasyon ng kanilang alyansa. Ngayon, ang araw ng pagsubok ay dumating. Handa ka na ba? Tanong ni Lakan. Nakakapasok lang sa silid. Hawak ang isang mamahaling kahon. Tumango si Liham. Ang mga mata ay hindi inaalis sa kanyang refleksyon. Isinilang ako para sa araw na ito. Ngumiti si Lakan. Isang bihirang ngiting umabot sa kanyang mga mata. Inabot nito ang kahon. Sa loob, isang itim na masquerade mask na may mga detalye ng diamante. Ang Lopezes ay dadalo sa isang charity auction mamayang gabi. Ito ang unang pagkakataon na makikita kanila, ngunit hindi kanila makikilala bilang si Liham. Sino ako? Tanong ni Liham. Ikaw si Hiraya, sagot ni Lakan. Isang misteryosong mamumuhunan na walang nakakaalam kung saan nanggaling, ngunit lahat ay gustong makilala. Tandaan mo, ang layunin mo ngayong gabi ay hindi pa para sirain sila. Ang layunin mo ay para iparamdam ang iyong presensya. Magtanim ka ng takot at pagdududa sa kanilang mga isipan. Dumating sila sa grand ballroom ng isang 5-star hotel. Lahat ng mata ay napunta sa kanila. Ang mga bulungan ay tila mga bubuyog na umuugong. Sino ang magandang babae? Sa tabi ng mailap na bilyonaryong, si Lakan Davao. Mula sa kabilang dulo ng silid, natanaw agad ni Liham ang kanyang mga target. Si Dario, mukhang pagod at iritado. Si Silvana, nakakapit sa braso nito na parang isang linta. Abala sa pagpapakita ng kanyang malaking engagement ring. At si Doña Corazon, nagmamasid sa lahat na parang isang agila. Walang emosyon na naglakad si Liham, kasama si Lakan. Bawat hakbang niya ay may bigat at layunin. Habang papalapit sila, napansin sila ni Dario. Nanlaki ang mga mata nito, ang hawak na baso ng champagne ay bahagyang nanginig. Napatingin ito kay Silvana, pagkatapos ay pabalik kay Liham na may halong pagkalito at hindi maipaliwanag na takot. Tila nakakita ito ng multo. Nilampasan lamang sila ni Liham na parang hangin. Ngunit bago siya tuluyang makalayo, bahagya siyang lumingon. Nagtama ang kanilang mga mata. Itinaas niya ang kanyang baso sa direksyon ni Dario. Isang maliit at mapanuksong ngamong ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Pagkatapos ay tumalikod na siya. Naiwan si Dario na tulala. Pawisan ng noo. Sino yon? Narinig niyang tanong ni Silvana na may halong selos. Hindi ko alam, sagot ni Dario. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi maialis kay Liham. Pero parang kamukha niya si... Hindi niya natuloy ang sasabihin. Imposible. Patay na dapat ang babaeng yon sa kanyang alaala. Ngunit ang multo ng nakaraan ay hindi lang nagbalik. Ito ay nagkatawang tao, mas maganda, mas makapangyarihan, at handa ng maningil. Kinabukasan matapos ang charity auction, ang pangalang Hiraya ay laman na ng bawat business column. Isang bagong manlalaro ang dumating sa lungsod at ang una nitong naging biktima ay ang Lopez Corporation. Sa tulong ng impormasyong ibinigay ni Lakan, madaling natalo ni Liham bilang si Hiraya ang alok ng mga Lopez para sa isang malaking real estate deal. Isang proyektong ilang buwan ng pinaghihirapan ni Dario. Sa isang iglap, napunta ito sa mga kamay ng misteryosang si Hiraya. Ang pagkatalo ay hindi lang sampal sa negosyo,
kundi sampal sa ego ng buong pamilya Lopez. Mula sa kanyang opisina sa penthouse, pinapanood ni Liham ang live na press conference ni Dario. Kitang-kita niya ang pilit ng ngiti at ang namumuong pawis sa noo nito habang sinasagot ang mga tanong ng media. Sa likod ni Dario, nakatayo si Silvana, pilit na ipinapakita ang kanyang suporta. Ngunit sa tabi ni Silvana, may isa pang babae, isang babaeng nagpatigil sa paghinga ni Liham. Si Ginhawa Gia Reyes, ang kanyang matalik na kaibigan, ang kapatid na turingan niya. Nakatayo si Gia roon, inaabutan ng tubig si Silvana, inaayos ang kwelyo ng damit nito. Mukha siyang isang tapat na alalay, isang personal assistant. Ang sakit na naramdaman ni Liham ay iba sa sakit na idinulot ng mga Lopez. Ito ay mas malalim, mas personal. Si Gia ang alam ang lahat ng kanyang pinagdaanan. Si Gia ang kasama niyang umiyak, ang pinagsabihan niya ng lahat ng kanyang mga pangarap at takot. Pagkatapos ng gabing itinaboy siya, sinubukan niyang tawagan si Gia, ngunit hindi ito sumasagot. Inisip niyang baka tinakot din ito ng mga Lopez. Ngunit ito, ang makita siyang nagsisilbi sa babaeng sumira sa buhay niya, ito ay isang sukdulang kataksilan. Sa sumunod na mga araw, ang sakit ay naging galit. Nakikita niya si Gia sa mga litrato online, laging nakasunod kay Silvana na parang anino. Sa isang litrato, nakita niya itong buhat-buhat ang mamahaling bag ni Silvana habang ito'y nagpapakasasa sa shopping. Sa isa pa, nakayuko ito habang kinakausap ni Silvana na para bang isang alipin. Bakit, Gia? Bakit? Bulong ni Liham sa kanyang sarili habang nakatingin sa mga litrato, ang mga kamao ay nakakuyom. Pati ba ikaw? Ipinagpalit ako sa pera? Isang gabi, habang abala siya sa pag-aaral ng susunod nilang hakbang, isang mensahe ang pumasok sa kanyang burner phone, isang teleponong para lamang sa mga kumpidensyal na usapan, isang hindi rehistradong numero. Kape pagtakas. Bukas, 3 p.m., mag-isa ka. Walang pangalan, ngunit alam niya. May isang lugar lang silang laging pinupuntahan ni Gia noon kapag may problema sila. Ang Kape Pagtakas, isang maliit at tagong coffee shop sa isang eskinita. Kinabukasan, kahit alam niyang maaaring isang patibong ito, nagpunta si Liham. Nagsuot siya ng simpleng damit, malaking salamin, at isang sombrero para hindi siya makilala. Naupo siya sa pinakasulok na bahagi ng kapihan kung saan tanaw niya ang lahat ng papasok. Eksaktong 3:00, pumasok si Ginhawa. Mukha itong pagod at mas payat kaysa dati. Lumingalinga ito na may halong kaba bago tuluyang lumapit sa kanyang lamesa. Hindi nagsalita si Liham. Hinintay niya itong maunang magsalita. Ang puso niya ay pinaghalong galit at pananabik. Liham, buhay ka. Halos pabulong na sabi ni Gia. Ang mga mata ay nagsisimula ng mamasa. Ano sa tingin mo? Isang multo. Malamig na tugon ni Liham. Ano ang kailangan mo, Gia? Hindi ka pa ba kontento sa pagsisilbi sa mga bago mong amo? Nasaktan si Gia sa sinabi niya. Hindi mo naiintindihan, Liham. Ang alin ang hindi ko naiintindihan? Tumaas ang boses ni Liham na ang kaibigan kong sinabihan ko ng lahat ay kumampi sa mga taong halos pumatay sa akin? Na habang nagluluksa ako sa pagkawala ng anak ko at ng nanay ko, ikaw ay masayang nagbubuhat ng bag ni Silvana? Yun ba ang hindi ko maintindihan? Umiling si Gia. Ang mga luha ay tuluyan ng bumagsak. Hindi mo alam ang ginagawa ko. Hindi mo alam ang sakripisyo ko. Sakripisyo? Humalakak si Liham ng mapait. Huwag mo akong patawanin. Akma nang tatayo si Liham para umalis nang pigilan siya ni Gia. May kinuha ito mula sa kanyang bulsa, isang maliit at itim na USB flash drive. Inilapag niya ito sa lamesa. Nang hindi kita makontak, nag-alala ako. Pinuntahan kita sa bahay niyo. Nakikita ko ang mga gamit mo sa labas. Kinausap ko ang mga kapitbahay niyo. Nalaman ko ang nangyari. Gusto kong pumatay sa galit, Liham, sabi ni Gia.
Ang boses ay nanginginig sa pinipigilang emosyon. Pero alam kong hindi sapat ang galit lang. Isang araw, may lumapit sa aking lalaki. Sinabi niyang alam niya kung nasaan ka at ligtas ka. Sinabi niyang may plano siya para sa mga Lopez, pero kailangan niya ng tulong mula sa loob. Natigilan si Liham. Isang lalaki? Hindi siya nagpakilala, pero ipinakita niya sa akin ang litrato mo na natutulog para patunayang ligtas ka. Inalok niya ako ng trabaho, ang magpanggap na kumampi sa mga Lopez, ang maging mata at tainga niya sa loob ng kanilang pamamahay, pagpapatuloy ni Gia. Unti-unting nagproseso sa isipan ni Liham ang lahat. Si Lakan. Ito ang plano ni Lakan. Inisip ko, ito ang tanging paraan para matulungan kita. Ang hayaan kang isipin na tinraidor kita ang pinakamasakit na parte, pero kinailangan kong gawin. Liham, sa loob ng 1 taon, tiniis ko ang lahat ng pang-aalipusta ni Silvana at Doña Corazon, pero habang ginagawa nila yon, nag-iipon ako. Itinulak niya ang USB palapit kay Liham. Nasa loob niya ng lahat, mga kopya ng mga dokumento, mga recording ng mga usapan nila tungkol sa kanilang mga illegal na transaksyon. Lahat ng kailangan nyo para simulan ang pagwasak sa kanila. Nakatitig lang si Liham sa USB, pagkatapos ay kay Gia. Ang galit sa kanyang dibdib ay unti-unting napalitan ng hiya. At pagkatapos ay ng isang napakalaking pasasalamat. Hinawakan ni Gia ang kanyang kamay. At may isa pa. Humina ang boses nito na tila may ibubulong na isang malaking sikreto. Liham, hindi buntis si Silvana. Hindi siya kailanman nabuntis. Ang Villa Montegro ay balot sa isang mabigat na katahimikan. Sa loob ng marangyang opisina ni Don Alberto Lopez, ang hangin ay mas malamig kaysa karaniwan. Si Doña Corazon ay nakaupo sa likod ng malaking mesa na gawa sa nare. Ang kanyang mga daliri ay marahang tumatapik sa makintab na ibabaw nito. Ang bawat tapik ay tila isang bomba na naghihintay na sumabog. Sa harap niya, nakatayo si Dario. Ang ulo ay nakayuko na parang isang batang pinapagalitan. 1 linggo, simula ni Doña Corazon. Ang boses ay kalmado, ngunit puno ng yelo. 1 linggo na mula nang mawala sa atin ang Primeport deal. At hanggang ngayon, wala ka pa ring maibigay sa aking matinong paliwanag kung paano nakuha ng misteryosong hiraya na iyon ang lahat ng impormasyon natin. Anong klaseng incompetence yan, Dario? Hindi ko po alam, Mama. Mahinang sagot ni Dario. Sinunod ko ang lahat ng proseso. Ang alok natin ay dapat sana ang mananalo. It's like she knew our exact numbers. Exactly, sabi ni Doña Corazon. Tumitindig ang boses. Para niyang alam. At iisa lang ang ibig sabihin niyan. Mayroon tayong ahas sa loob ng pamamahay na ito. Isang traidor. Napatingin si Dario sa kanyang ina. Ang muka ay puno ng pagkabigla. Sino naman po ang gagawa niyan? Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Doña Corazon. Sa mundong ito, Dario, lahat ay may presyo. Ang katapatan ay isang luho na hindi natin pinagkakatiwalaan. Masyado kang malambot, masyado kang nagtitiwala. Tumayo siya at naglakad papunta sa bintana. Tanaw ang malawak nilang hardin. Ang babaeng iyon, si Hiraya. Mayroon akong kakaibang pakiramdam tungkol sa kanya. Ang paraan ng pagtingin niya, para akong nakakita ng multo. Hindi na muling binanggit ni Doña Corazon ang tungkol sa pagkakahawig nito kay Liham. Para sa kanya, iyon ay isang kahibangan. Ngunit ang paglitaw ng babaeng ito, kasabay ng kanilang mga problema, ay hindi isang pagkakataon. Kailangan nating malaman kung sino ang naglalabas ng impormasyon, sabi niya, humaharap muli kay Dario. At ako mismo ang gagawa ng paraan. Kinabukasan, isang bagong sigla ang bumalot sa villa. Ipinatawag ni Doña Corazon ang lahat ng kanyang mga pinagkakatiwalaang tauhan, kasama na si Dario at si Silvana.
Maging si Ginhawa, bilang personal assistant ni Silvana, ay naroon din, nakatayo sa isang sulok. May maganda akong balita. Masiglang anunsyo ni Doña Corazon, isang ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Isang bagong oportunidad ang bumukas para sa Lopez Corporation. Isang Japanese investor ang interesadong bilhin ang isa sa ating mga dormant properties sa Batangas para gawing isang exclusive resort. Ang halaga, 2 bilyong piso. Isang bulungan ng pananabik ang kumalat sa silid. Ito ay isang napakalaking halaga para sa isang lupang matagal nang walang pakinabang. Ang transaksyon na ito ay kailangang manatiling sikreto. Mariing sabi ni Doña Corazon, tinitingnan ang bawat isa sa kanila. Kahit isang salita ay hindi dapat makalabas. Ang investor ay napakapribado. Kung malaman niyang may ibang nakaalam, aatras siya sa usapan. Inilapag niya ang isang makapal na folder sa lamesa. Narito ang lahat ng detalye, ang profile ng investor, ang alok, ang mga plano. Iiwan ko ito dito sa aking opisina. Dario, ikaw ang bahala dito. Sa buong pulong, si Ginhawa ay nanatiling tahimik. Ang puso niya ay malakas na kumakabog. Ito na ang pinakamalaking impormasyon na makukuha niya. 2 bilyong piso. Isang malaking dagok ito sa mga Lopez kung magagawa nila ito ng paraan ni Liham. Nang matapos ang pulong at mag-alisan na ang lahat, nagdahilan si Ginhawa na may naiwan siya sa loob ng opisina. Alam niyang may CCTV, ngunit alam din niya kung saan ang mga blind spot nito. Ito ang resulta ng 1 taon niyang pag-aaral sa bawat sulok ng bahay. Mabilis siyang lumapit sa mesa. Nanginginig ang kamay na binuksan niya ang folder. Tama nga, naroon ang lahat. Mga pangalan, mga numero, mga pirma. Ginamit niya ang kanyang telepono at mabilis na kinunan ng litrato ang bawat pahina. Nang matapos, maingat niyang isinara ang folder at ibinalik sa eksaktong posisyon nito. Huminga siya ng malalim at lumabas ng opisina na para bang walang nangyari. Agad niyang ipinadala ang mga litrato sa burner phone ni Liham. Urgent, jackpot tayo, sabi niya sa text. Sa penthouse, natanggap ni Liham ang mensahe. Kasama niya si Lakan at pareho nilang tiningnan ang mga dokumento. Masyadong perpekto, sabi ni Liham, kumukunot ang noo. Isang investor na walang track record online, isang alok na napakaganda para maging totoo. Dahil hindi ito totoo, sagot ni Lakan, ang mga mata ay nakapako sa isang maliit na detalye sa isa sa mga dokumento, isang logo ng isang kumpanyang alam niyang matagal nang bangkarota. Isa itong patibong, sabi ni Lakan, ang boses ay biglang naging seryosyo. Doña Corazon is hunting for the mole, at ikaw, Gia, ang pain niya. Agad na tinawagan ni Liham si Gia. Huwag kang gagawa ng kahit ano. Huwag mong gagamitin ang impormasyon. Bitag yan, Gia. Samantala, sa Villa Montegro, si Doña Corazon ay nakaupo sa kanyang security room. Pinapanood ang live feed mula sa kanyang opisina. Nakita niya ang bawat galaw ni Gia kanina. Ngunit wala siyang pakialam doon. Ang hinihintay niya ay ang resulta. Inaasahan niyang kinabukasan, mababalitaan niyang si Hiraya o kung sino mang kalaban nila ay susubukang agawin ang Japanese deal at sa sandaling mangyari iyon, malalaman niya kung sino ang traidor. Ngunit lumipas ang 1 araw, 2 araw. Walang nangyari, tahimik ang lahat. Walang balita tungkol sa Japanese investor, walang biglaang galaw mula kay Hiraya. Nakatayo si Doña Corazon sa bintana ng kanyang opisina. Nakatingin sa kawalan. Ang bitag niya ay hindi gumana. Ang daga ay mas matalino kaysa sa inaasahan niya. Hindi nito kinagat ang pain. Pero hindi siya nabigo. Sa halip, isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Dahil kahit hindi niya nahuli kung sino ang daga, isang bagay ang sigurado na siya ngayon. Mayroon ngang daga sa loob ng kanyang teritoryo. At mas malapit ito kaysa sa kanyang inaakala. Lumipas ang ilang linggo
Matapos ang bigong patibong ni Doña Corazon, ang tensyon sa pagitan ng kampo ng mga Lopez at ng misteryosang si Hiraya ay tila isang lastikong unti-unting binabanat. Anumang oras ay maaaring mapatid. Sa halip na direktang sumalakay, binago ni Liham at Lakan ang kanilang estratehiya. Sinimulan nilang atakihin ang mga mas maliliit na kasosyo at mga front company ng mga Lopez. Dahan-dahang pinuputol ang mga ugat ng kanilang imperyo. Bawat galaw ay kalkulado, bawat hakbang ay may layunin. Ang Lopez Corporation ay nagsimulang makaranas ng maliliit ngunit sunod-sunod na pagkalugi na tila libo-libong hiwa ng papel na unti-unting nagpapadugo sa isang higante. Sa gitna ng lahat ng ito, isang balita ang gumulantang sa alta sosyedad. Ang engagement party ni Dario Lopez at Silvana Montegro. Isang grandiosong selebrasyon na gaganapin mismo sa Villa Montegro. Isang pagpapakita ng lakas at katatagan sa kabila ng mga problemang kanilang kinakaharap. Ito na, sabi ni Lakan, habang nakatingin sa kumikinang na invitation card na ipinadala sa opisina ni Hiraya. This is their final act of arrogance. Dito natin sila wawakasan. Para kay Liham, ang balita ay isang tabak na muling humiwa sa kanyang puso. Ang Villa Montegro, ang lugar kung saan siya ay inalipusta, ang lugar kung saan siya nawalan ng anak. At ngayon, magiging entablado ito ng pagdiriwang ng mga taong sumira sa kanya. Ngunit ang sakit ay mabilis na napalitan ng determinasyon. Tama si Lakan. Ito na ang katapusan. Samantala, sa loob ng villa, ang relasyon ni Dario at Silvana ay malayo sa perpektong larawan na kanilang ipinapakita. Ano na namang gastos ito, Silvana? Inis na tanong ni Dario. Hawak ang isang listahan mula sa party planner. Mga bulaklak mula pa sa Holland, champagne na nagkakahalaga ng ₱250,000 bawat bote. Nagkakaproblema na nga ang kumpanya. So what, darling? Maarteng sagot ni Silvana habang sinusukat ang isang diamanteng hikaw. We need to maintain our image. Kailangang makita ng lahat na hindi tayo apektado ng kung sino mang Hiraya na yan. This party is not just a party, it's a statement. Hindi na nakipagtalo si Dario. Pagod na siya. Gabi-gabi, binabangungot siya ng isang mukhang pamilyar. Ang mukha ni Hiraya, nakamukhang kamukha ni Liham. Ang isip niya ay puno ng pagdududa at pagsisisi na hindi niya kayang aminin. Isang gabi, bago ang nakatakdang pagdiriwang, natagpuan ni Liham, Lakan at Ginhawa ang kanilang mga sarili sa penthouse. Pinaplano ang bawat detalye ng kanilang huling pag-atake. Si Ginhawa, sa kabila ng panganib, ay nagpatuloy sa pagkuha ng mga huling piraso ng ebidensya. Nakaset up na ang lahat. Sabi ni Lakan, itinuturo ang isang blueprint ng Villa Montegro sa isang malaking screen. Ang technical team natin ay nakahanap ng paraan para ma-override ang kanilang security at audio-visual system. Sa tamang oras, lahat ng atensyon ay mapupunta sa atin. Ako na ang bahala sa huling recording, sabi ni Gia. May usapan si Silvana at ang peking doktor niya mamayang gabi. Para sa huling bayaran, sisiguraduhin kong makukuha ko yon. Nang matapos ang kanilang pagpupulong at makaalis na si Gia, naiwan si Liham at Lakan sa malawak na sala. Ang katahimikan ay nabasag lamang ng mahinang tunog ng musika. Naglakad si Liham papunta sa balkonahe, tinanaw ang syudad sa ibaba. Ang mga ilaw na dati simbolo ng kanyang mga pangarap ay ngayon magiging saksi sa kanyang paghihiganti. Natatakot ka ba? Ang boses ni Lakan mula sa kanyang likuran ay malumanay. Lumapit ito at tumayo sa kanyang tabi. Hindi agad sumagot si Liham. Hindi ko alam, pag-amin niya. Isang bahagi ko ang gustong-gusto nang matapos ito. Gusto ko nang makita silang magdusa. Pero may isang bahagi ko na natatakot sa kung ano ang mangyayari pagkatapos. Kapag wala na ang galit, ano pa ang matitira sa akin? Tumingin si Lakan sa kanya.
Ang mga mata nito ay puno ng pag-unawa na hindi niya pa nakikita dati. Ang matitira ay ikaw, Liham, ang babaeng bumangon mula sa wala at hindi ka mag-iisa. Sa mga salitang yon, naramdaman ni Liham ang isang init na dumaloy sa kanyang dibdib, isang init na matagal na niyang hindi naramdaman. Sa loob ng 1 taon, si Lakan ang kanyang naging anino, ang kanyang guro, ang kanyang kasangga. Ngunit ngayon, sa ilalim ng mapusyaw na ilaw ng buwan, nakita niya ito sa ibang paraan. Nakita niya ang lalaking may sariling mga sugat, ang lalaking nag-aalay ng kanyang lakas para tulungan siya. Dahan-dahang inilahad ni Lakan ang kamay nito at hinawakan ang kamay ni Liham. Ang paghawak ay hindi tulad ng dati. Hindi ito paghawak ng isang boss o isang kaibigan. Ito ay puno ng init, ng pahiwatig, ng isang damdaming hindi pa nila pinangalanan. Pagkatapos ng lahat ng ito, bulong ni Lakan, ikaw at ako, maaari na nating simulan ang sarili nating kwento. Isang kwentong walang kasinungalingan, walang sakit. Hindi sumagot si Liham. Sa halip, hinigpitan niya ang hawak sa kamay ni Lakan at sa unang pagkakataon, pinahintulutan niya ang sarili niyang umasa. Hindi para sa pagbabalik ng nakaraan, kundi para sa isang bagong simula. Kinabukasan, isang malaking kahon ang dumating para kay Liham. Mula ito kay Lakan. Pagbukas niya, bumungad sa kanya ang isang napakagandang damit. Isang evening gown na kulay ng dugo at apoy. Ang kulay ng paghihiganti. Ang kulay ng muling pagsilang. Isinuot niya ito at humarap sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na si Liham at hindi na rin si Hiraya. Siya ay isang kombinasyon ng dalawa. Ang tapang na natutunan ni Hiraya at ang pusong nasaktan ni Liham. Ang pusong yon ang magiging huling sandata niya. Handa na ako, bulong niya sa kanyang refleksyon. Ang entablado ay nakahanda na. Ang mga aktor ay nasa kani-kanilang posisyon. Ang huling akto ng kanilang madugong dula ay magsisimula na. Ang malakas na tunog ng kampanilya ay hudyat ng pagdating ng panibagong bisita. Ngunit sa pagbukas ng malaking pinto ng Villa Montegro, tila huminto ang oras. Ang masayang bulungan ng mga panauhin ay unti-unting namatay. Ang musikang tumutugtog ay tila naglaho sa pandinig. Lahat ng mga mata ay napako sa babaeng nakatayo sa may pintuan, balot sa isang pulang bestida na tila apoy na nagliliyab sa gitna ng karangyaan. Sa kanyang tabi, ang tila hari na si Lakan Davao, nakasuot ng isang itim na tuxedo. Ang presensya ay kasing bigat ng isang paparating na bagyo. Walang maskara sa mukha ni Liham, ngunit ang katauhan ni Hiraya ang kanyang suot, isang maskarang gawa sa kumpiyansa, talino, at malamig na galit. Bawat hakbang niya papasok sa Grand Hall ay may bigat. Ang tunog ng kanyang mga takong sa marmol na sahig ay umaling-awngaw na parang isang martilyo ng hukom, naghahatid ng sentensya. Ang mga tao ay nahahawi sa kanyang daraanan, na para bang isang reyna na naglalakad sa gitna ng kanyang mga alipin. Mula sa kanyang kinatatayuan malapit sa entablado, natanaw ni Dario ang pagdating nila. Ang hawak niyang kupita ng champagne ay nanginig, at kaunting alak ang natapon sa kanyang kamay. Nanuyo ang kanyang lalamunan. Ang babaeng iyon, ang multong bumabagabag sa kanyang isipan sa loob ng maraming linggo ay narito na. Bawat kilos nito, ang paraan ng pagtaas ng kanyang baba, ang kislap sa kanyang mga mata. Lahat ay sumisigaw ng isang pangalangang matagal na niyang sinubukang ibaon sa limot. Sino na naman yan? Inis na bulong ni Silvana. Napansin ang pagkatulala ni Dario. Bakit lahat ay nakatingin sa kanya? She's stealing my spotlight. Hindi sumagot si Dario. Hindi niya maialis ang kanyang mga mata kay Hiraya na ngayon ay dahan-dahang lumalakad palapit sa kanilang direksyon. Si Doña Corazon na may kausap na isang senador ay natigil din. Ang kanyang mga mata ay nanliit.
Sinusuri si Hiraya mula ulo hanggang paa. Ang pekeng ngiti sa kanyang labi ay nawala. Napalitan ng isang matigas na linya. Ang babaeng ito, ang babaeng nagbigay sa kanya ng kakaibang kaba. Narito na siya, sa mismong teritoryo niya. Nagpasiya si Doña Corazon na siya ang unang kumilos. Iniwan niya ang kanyang kausap at matikas na lumapit sa bagong dating. "Good evening, Mr. Davao." Bati niya. Ang boses ay matamis ngunit may bahid ng lason. "At sa iyong magandang kasama." Tumingin siya kay Liham. "I don't believe we've been properly introduced. Ako si Doña Corazon Lopez." Inilahad ni Liham ang kanyang kamay. Ang kanyang mga kuko ay pininturahan ng itim. Ang kanyang hawak ay magalang, ngunit matatag. "Hiraya, isang karangalan na makilala ka, Doña." "Hiraya." Inulit ni Doña Corazon ang pangalan na may halong pang-uyam. "Isang kakaibang pangalan. Ngayon lang kita nakita sa mga ganitong pagtitipon. Saan ka ba nagtatago?" Isang bahagyang mamuangiti ang sumilay sa mga labi ni Liham. "May mga mukhang mas magandang manatili mo ng misteryo, Doña." Sagot niya, ang mga mata ay diretso at walang takot. Para mas masaya ang sorpresa kapag nagpakilala na. Natigilan si Doña Corazon. Ang sagot ay magalang, ngunit may talim. Bago pa siya makahanap ng isasagot, magalang na tumango si Liham at nagpatuloy sa paglakad. Iniwan siyang nakatayo roon na may halong inis at pagtataka. Ang gabi ay nagpatuloy. Ang mga bisita ay bumalik sa kanilang mga pag-uusap, ngunit ang atensyon ng lahat ay palihim na nakatuon sa dalawang bagong dating. Sa wakas, dumating ang kasukdulan ng gabi. Umakyat sa entablado sina Dario at Silvana, magkahawak kamay para sa kanilang opisyal na pasasalamat. "Maraming salamat sa inyong lahat sa pagdalo sa aming engagement party." Simula ni Dario, ang boses ay pilit na pinapasigla. Ang gabing ito ay napaka-espesyal para sa amin ni Silvana. Habang nagsasalita si Dario, dahan-dahang humiwalay si Liham kay Lakan. Naglakad siya papunta sa gilid ng entablado. Ang kanyang pulang bestida ay tila agos ng dugo sa sahig. Ang lahat ng nakakita sa kanya ay natahimik. Nag-aabang kung ano ang kanyang gagawin. Nang matapos magsalita si Dario, at bago pa man makapagsalita si Silvana, umakyat si Liham sa entablado. Kinuha niya ang isa pang mikropono mula sa stand. Ang buong silid ay nabalot ng nakabibinging katahimikan. Napatingin sa kanya si Dario. Ang mukha ay namumutla. "Ha, Hiraya? Anong ginagawa mo?" Ngumiti si Liham. Isang matamis ngunit nakakakilabot ng ngiti. Itinuon niya ang kanyang mga mata sa naguguluhang magkasintahan. "Pasensya na sa abala," sabi niya sa mikropono. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag na umalingaw-ngaw sa buong hall. "Gusto ko lang sanang personal na batiin ang napakagandang magkasintahan. Isang perpektong pares, hindi ba?" Pumalakpak siya ng dahan-dahan. "Kaya bilang pagbati, bago tayo tuluyang magdiwang, mayroon akong isang maliit na regalo na gusto sanang ipakita sa inyong lahat. Isang munting alaala para sa gabing ito." Ibinaba niya ang kanyang tingin mula sa entablado at tumingin diretso kay Lakan na tumango bilang hudyat. Ngumiti si Liham pabalik kay Dario at Silvana. "Sana magustuhan ninyo." Sa hudyat na yon, ang malaking puting screen sa likuran ng entablado na kanina'y nagpapakita lang ng kanilang mga pangalan ay biglang umitim. At pagkatapos ay muling nagliwanag. Ang unang lumabas sa malaking screen ay hindi isang larawan o isang video, kundi isang komplikadong diagram. Mga pangalan ng kumpanya na konektado sa isa't isa sa pamamagitan ng mga linya, na lahat ay humahantong sa isang pangalan sa gitna, Lopez Corporation. Para sa mga hindi nakakaintindi, nagsimulang magpaliwanag si Liham. Ang kanyang boses ay malamig at parang isang propesor na nagtuturo. Ang nakikita ninyo ay isang network ng mga dummy at shell corporations, isang napakagandang obra maestra ng panloloko.
Sunod-sunod na mga dokumento ang nag-flash sa screen. Mga bank statement mula sa mga bangko sa Cayman Islands, mga pekeng resibo, mga papeles ng mga kontratang kahina-hinala. Ang bawat isa ay may malinaw na ebidensya ng money laundering, tax evasion at panunuhol. Isang malakas na bulungan ang sumabog sa buong hall. Ang mga kasosyo sa negosyo ng mga Lopez ay namutla. Ang mga politiko na nakinabang sa kanilang donasyon ay biglang naging abala sa kanilang mga telepono, palihim na lumalayo sa pamilya. Ang mga reporter na naroon para i-cover ang isang engagement party ay biglang nagkaroon ng pinakamalaking iskandalo ng taon. Mula sa entablado, nakita ni Doña Corazon ang pagguho ng lahat ng kanyang pinaghirapan. Ang reputasyon na iningatan niya ng higit pa sa kanyang buhay ay dinudurog sa harap ng lahat. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit habang hinahanap niya ang salarin. Tumingin siya kay Lacan Davao na nakatayo lang ng kalmado sa isang sulok na para bang nanonood ng isang pelikula. Pagkatapos ay tumingin siya kay Hiraya. Sino ang demonyong ito? Si Dario naman ay hindi makagalaw. Mama, anong nangyayari? Bulong niya. Ngunit ang kanyang ina ay hindi sumasagot. Isang kahangahangang imperyo, hindi ba? Pagpapatuloy ni Liham, tila nasisiyahan sa kaguluhang kanyang nilikha. Itinayo sa pawis at dugo ng ibang tao. Itinaas niya ang kanyang kamay. Ngunit ang krimen sa pera ay isa lang bagay. Mas may masahol pa dyan, ang krimen sa puso. Tumingin siya ng diretso kay Silvana na nanginginig na sa takot. Halimbawa, ang pagsisinungaling tungkol sa isang napakahalagang bagay, tulad ng isang sanggol. Sa hudyat na yon, nawala ang mga dokumento sa screen at napalitan ito ng isang audio waveform at isang boses ang umalingaw-ngaw sa buong hall. Isang boses na pamilyar sa lahat, ang boses ni Silvana, recording. Siguraduhin mong walang makakaalam nito, Dok, ha? Ang importante, may maipakita akong pekeng resulta kay Dario. Kapag kasal na kami, saka na ako gagawa ng paraan para mabuntis ulit. Basta ituloy mo lang ang pagpapadala ng mga ultrasound pictures. Sumunod ang boses ng isang lalaki. Recording? Walang problema, Miss Montegro. Basta siguraduhin mo lang na ang susunod na bayad ay darating sa tamang oras. Alam mo na, mahirap ang buhay. Kung kanina ay bulungan lang, ngayon ay isang malakas na hiyawan ng pagkabigla ang pumuno sa silid. Dahan-dahang lumingon si Dario kay Silvana. Ang pagkalito sa kanyang mukha ay napalitan ng isang itsurang hindi pa nakikita ni Liham dati. Isang itsura ng sukdulang pagkasuklam at pagiging tanga. Silvana, anong ibig sabihin nito? Hindi totoo yan. Gawa-gawa lang yan, peke yan. Nagsisigaw si Silvana. Ang kanyang magandang mukha ay nabalot ng pagpapanik. Darling, maniwala ka sa akin. Sinasabotahin niya tayo. Talaga ba? Tanong ni Liham. Kung ganoon, baka kilala mo ang taong ito. Sa hudyat niya, mula sa gitna ng mga bisita, isang babae ang dahan-dahang lumakad papunta sa harap. Ang babaeng laging anino ni Silvana. Si Ginhawa. Kijiya, nauutal na sabi ni Silvana. Anong ginagawa mo? Humarap si Ginhawa sa lahat. Ako po ang personal assistant ni Miss Montegro sa loob ng 1 taon. At ako po ang kumuha ng recording na yan bawat salita po ay totoo. Hindi po siya kailanman nagdalang tao. Iyon na ang huling dagok. Si Dario ay napaatras na parang nasampal. Ang babaeng ipinagpalit niya sa kanyang asawa, ang dahilan kung bakit niya itinaboy si Liham, ang ina ng kanyang inaakalang tagapagmana. Lahat ay isang malaking kasinungalingan. Si Silvana ay napaluhod sa sahig. Humahagulgol, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa pagkatalo. Tapos na sana ang lahat. Ngunit si Liham ay hindi pa tapos. Ang kanyang mga mata, na kanina pa umiikot sa buong silid, ay sa wakas ay tumuon sa iisang tao, ang tunay na reyna ng kasamaan.
Dahan-dahan siyang lumakad palapit kay Doña Corazon na nakatayo pa rin na parang isang estatwang bato. Ang mukha ay walang emosyon, ngunit ang mga mata ay nag-aalab. Ang ganda ng gabi, hindi po ba? Bulong ni Liham, sapat lang para marinig ng matanda. Ngunit huwag po kayong mag-alala. Hindi ko po kayo kinalimutan dahil ang pinakamahalagang regalo, itinaas niya ang mikropono sa kanyang bibig. Ang kanyang boses ay muling umalingaw-ngaw. Ay laging inihuhuli. Tumingin siya sa matanda na may ngiting nakakakilabot. At ang huling regalo ay para sa inyo, Doña Cora. Ang screen sa likuran ay muling umitim. Pagkatapos, isang pamilyar na imahe ang lumabas, ang engranding hagdanan ng Villa Montegro, kuha mula sa isang security camera, PETSA. Eksaktong 1 taon at kalahati na ang nakalipas. At sa itaas ng hagdanan, nakita ng lahat ang isang pamilyar na eksena. Si Doña Corazon, si Dario, si Silvana, at ang isang babaeng nakalugay ang buhok, ang babaeng walang kalaban-laban, si Liham, ang liham ng nakaraan, at nakita ng buong mundo, sa malinaw na HD video, ang pagtulak ni Doña Corazon sa kanyang manugang. Ang video ng pagtulak ni Doña Corazon kay Liham ay paulit-ulit na ipinalabas sa screen, sa slow motion, na para bang isang bangungot na ayaw magising. Ang bawat anggulo ay malinaw. Ang bawat ekspresyon ay kitang-kita. Ang pagtulak, ang paggulong, ang pagkabigla. Ang katahimikan sa hall ay nabasag ng sabay-sabay na mga hininga ng pagkagulat. Pagkatapos ay isang hiyawan, pagkatapos ay kaguluhan. Mamamatay tao! Sigaw ng isang bisita, nakaturo kay Doña Corazon. Ang matandang babae ay nanatiling hindi gumagalaw. Ang mukha ay parang isang maskarang gawa sa bato. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniniingas, nakatuon lamang sa iisang tao. Ang babaeng nasa entablado na ngayoy hindi na si Hiraya, kundi ang multo ng kanyang biktima, Liham. Ang pangalan ay isang lason sa bibig ni Dario, na napagtanto na ang lahat ng kanyang bangungot ay totoo. Ang babaeng pinahiya niya, sinaktan, at itinaboy ay bumalik, hindi para magmakaawa, kundi para maningil. Sa gitna ng kaguluhan, malakas na bumukas ang mga pinto ng hall. Pumasok ang isang grupo ng mga pulis. Ang kanilang mga uniforme ay tila isang anunsyo na tapos na ang laro. Ang mga kamera ng media ay walang tigil sa pag-flash. Kinukunan ang bawat sandali ng makasaysayang pagbagsak. Si Silvana Montegro, na kanina pa humahagulgol, ay agad na dinampot ng mga pulis para sa kasong panloloko at pakikipagsabwatan. Sunod nilang nilapitan si Dario. Mr. Dario Lopez, inaaresto ka namin para sa iyong pagkakasangkot sa mga ilegal na gawain ng inyong kumpanya, sabi ng hepe ng pulisya. Hindi na pumalag si Dario. Tumingin lang siya kay Liham na may mga matang puno ng pagsisisi, pagkalito at sakit. Ngunit si Liham ay hindi na tumingin pabalik. Tapos na ang bahagi ni Dario sa kanyang buhay at sa wakas, nilapitan ng mga pulis ang reyna. Doña Corazon Lopez, inaaresto ka namin sa salang frustrated homicide at physical injuries. Sa unang pagkakataon, sa gabing iyon, gumalaw si Doña Corazon. Tumingin siya sa pulis na may sukdulang pagmamataas. Hindi niyo alam kung sino ang kinakalaban niyo. Ngunit sa pagposas sa kanyang mga kamay, ang lahat ng kanyang kapangyarihan ay naglaho. Habang dinadala siya palabas, ang kanyang mga mata ay hindi inalis kay Liham. Walang pagsisisi, walang paghingi ng tawad, tanging purong galit at pagbabanta. Nang mailabas na silang lahat at unti-unti nang umalis ang mga bisita, naiwan si Liham sa entablado, nakatayo sa gitna ng katahimikan. Huminga siya ng malalim. Tapos na, naramdaman niya ang isang presensya sa kanyang tabi. Silakan. Inilagay nito ang kanyang coat sa mga balikat ni Liham. Okay ka lang? Mahinang tanong nito. Tumango si Liham.
Ngunit isang luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng paglaya. Ngayon, okay na ako. Lumipas ang ilang linggo. Ang balita tungkol sa pagbagsak ng pamilya Lopez ay naging pambansang sensasyon. Ang kanilang mga ari-arian ay kinumpiska. Ang kanilang mga kasosyo ay iniwan sila. Ang pangalang Lopez, na dati simbolo ng kapangyarihan, ay ngayoy simbolo na ng krimen at kahihiyan. Isang maaliwalas na umaga, nagpunta si Liham sa sementeryo. Sa harap ng isang simpleng puntod, inilapag niya ang isang pumpon ng puting bulaklak. Elisa Paraiso, minamahal na ina. Nay! Bulong ni Liham. Hinahaplos ang malamig na marmol. Tapos na po. Nakuha na po natin ang hustisya. Umupo siya sa damuhan at ikinuwento niya sa kanyang ina ang lahat. Mula sa pagtulong ni Lacan, sa pagbabagong anyo niya hanggang sa gabing iyon sa villa. Habang nagsasalita siya, gumaan ang kanyang pakiramdam. Ang bigat na matagal na niyang pasan-pasan ay unti-unting nawawala. Sana masaya na kayo dyan, Nay, sabi niya. Pinupunasan ang kanyang mga luha. Sana mapatawad niyo ako kung natagalan. Mahal na mahal po kita. Sa kanyang pagtayo, natanaw niya si Lacan na naghihintay sa di kalayuan. Binibigyan siya ng espasyo. Nilapitan niya ito. Tara na? Tanong ni Lacan. Saan tayo pupunta? Sagot ni Liham. Ngumiti si Lacan. Kung saan walang mga multo ng nakaraan. Kung saan pwede tayong magsimula. Naglakad sila nang magkatabi palabas ng sementeryo. Nagpunta sila sa isang dalampasigan na paborito ni Lacan. Naupo sila sa buhangin, pinapanood ang paglubog ng araw na nagpipinta sa kalangitan ng kulay kahel at rosas. Liham, sabi ni Lacan, hinawakan ang kanyang kamay. Sa loob ng 1 taon, ang paghihiganti ang nag-ugnay sa atin. Ngayong tapos na yon, gusto kong malaman mo na ang nararamdaman ko para sa'yo ay hindi na tungkol sa nakaraan. Tumingin siya sa mga mata nito. Gusto kong maging bahagi ng hinaharap mo kung papayagan mo ako. Gusto kong tulungan kang buuin muli ang sarili mo, hindi bilang sandata, kundi bilang ang babaeng hinahangaan ko, ang babaeng mahal ko. Sa pag-amin na yon, nahanap ni Liham ang kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Ang pag-ibig na dumating sa kanya ay hindi tulad ng dati. Hindi ito marahas o mapanakit. Ito ay tahimik, matatag, at nagbibigay liwanag. Sumandal siya sa balikat ni Lacan. Ang kanilang mga kamay ay magkahawak pa rin. Ang bagyo ay tapos na. Ang araw ay muling sumisikat. Ngumiti si Liham, isang tunay na ngiti na nagmumula sa puso. Lacan, sabi niya, tinitingnan ito. Kung ganoon, paano nga ba natin sisimulan ang kwento nating dalawa? 1 taon. 1 taon na naman ang lumipas. Ngunit ang 1 taon na ito ay hindi na tulad ng dati. Hindi ito taon ng paghahanda sa digmaan, kundi taon ng pagtatayo ng kapayapaan. Sa isang bagong gusali sa puso ng Maharlika City, isang karatula ang nakasulat sa entrance, Elisa's Haven Foundation. Sa loob, ang mga dingding ay pininturahan ng maliliwanag na kulay at ang hangin ay puno ng tawanan at pag-asa. Mga babae na may iba't ibang edad at kwento ng buhay ang nag-uusap, natututo ng mga bagong kasanayan at higit sa lahat, natututong muling mangarap. Sa gitna nila, si Liham. Hindi na siya si Hiraya, ang babaeng nakasuot ng apoy. Ngayon, simple lang ang kanyang suot, isang puting blusa at maong. Ngunit ang liwanag na nagmumula sa kanya ay higit pa sa anumang diamante. Tandaan niyo, sabi niya sa isang grupo ng mga babae, ang kanyang boses ay malumanay, ngunit puno ng tatag. Ang inyong nakaraan ay hindi ang inyong bukas. Ang mga sugat ninyo ay hindi ang inyong kahinaan, kundi ang mapa ng inyong katatagan. Huwag kayong matakot na muling magsimula. Ang Elisa's Haven,
na ipinangalan niya sa kanyang ina ay isang pundasyong itinayo niya sa tulong ni Lacan. Layunin nitong tulungan ang mga babaeng biktima ng pang-aabuso. Binibigyan sila ng tirahan, legal na tulong at mga kasanayan para muling makatayo sa sarili nilang mga paa. Ang dating sakit ni Liham ay naging misyon niya. Ang kanyang kadiliman ay naging liwanag para sa iba. Pagkatapos ng kanyang talumpati, nilapitan siya ni Ginhawa na ngayoy administrator na ng foundation. Ang galing mo talaga, Bes, sabi nito. Inaabutan siya ng isang basong tubig. Inspirasyon ka naming lahat. Inspirasyon nating lahat. Pagtatama ni Liham, ngumingiti. Ang pagkakaibigan nila ay mas matibay pa kaysa dati. Binuo muli sa katapatan at pag-unawa. Nang gabing iyon, umuwi si Liham sa bahay na ibinabahagi na nila ni Lacan. Hindi ito isang malamig na penthouse, kundi isang bahay na malapit sa dalampasigan, puno ng init at ng tunog ng mga alon. Naabutan niya si Lacan sa kusina, abala sa pagluluto ng hapunan. Ang dating mailap at seryosong bilyonaryo ay natutong ngumiti ng madalas. Ang mga anino sa kanyang mga mata ay napalitan ng kapayapaan. Amoy pa lang, alam kong masarap yan, sabi ni Liham, yumayakap sa likod ni Lacan. Humarap ito at hinalikan siya sa noo. Para sa'yo, palaging pinakamasarap. Ang hapunan nila ay simple lang, malayo sa mga grandiosong handaan ng nakaraan. Ngunit ito ay totoo. Puno ng kwentuhan tungkol sa kanilang araw, puno ng tawanan, puno ng pagmamahal na hindi na kailangang patunayan kanino man. Pagkatapos ng hapunan, nagtungo si Liham sa kanilang maliit na study. Isang silid na nakaharap sa dagat. Naupo siya sa kanyang mesa at kumuha ng isang pluma at isang malinis na papel. Nagsimula siyang magsulat. Hindi ito isang plano ng paghihiganti. Hindi ito isang listahan ng mga kasalanan. Ito ay isang liham. Isang liham para sa babaeng dati niyang pagkatao. Mahal kong Liham, kumusta ka na? Sana ay nasa mabuti kang kalagayan saan ka man naroroon sa iyong nakaraan. Isang taon na ang lumipas mula nang huli tayong magkita sa salamin. Marami nang nagbago. Alam kong pagod ka na. Alam kong wasak ka. Alam kong ang tanging naririnig mo lang ay ang mga salitang nagsasabing wala kang halaga. Gusto kong malaman mo na nagsinungaling sila. Ang sakit na nararamdaman mo ngayon, huwag mong hayaang maging lason yan. Hayaan mo itong maging apoy. Apoy na hindi para manunog ng iba, kundi apoy na magbibigay liwanag sa sarili mong daan. Matututo kang tumayo. Matututo kang lumaban. At sa iyong paglaban, matutuklasan mo na ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagbagsak ng iyong mga kaaway, kundi ang muling pagbuo sa iyong sarili. At pag-ibig, huwag kang matakot na muling magmahal. Dahil darating ang isang pag-ibig na hindi kukulungin ang iyong kaluluwa, kundi magbibigay dito ng mga pakpak, isang pag-ibig na tahimik, matiyaga at totoo. Habang nagsusulat siya, naramdaman niya ang pagyakap ni Lacan mula sa kanyang likuran. Ang baba nito ay nakapatong sa kanyang balikat, binabasa ang kanyang isinusulat. Hinigpitan ni Lacan ang yakap. Ikinararangal kita. Bulong nito sa kanyang tainga. Ipinagpatuloy ni Liham ang huling linya ng kanyang liham. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat at kaligayahan. Huwag kang sumuko. Dahil sa dulo ng lahat ng bagyo, naghihintay ang iyong sariling paraiso. At mas maganda ito kaysa sa iyong pinangarap. Nagmamahal. Liham inilapag niya ang pluma. Tumingin siya sa labas ng bintana. Ang buwan ay buong buo. Ang sinag nito ay gumuguhit ng pilak na landas sa ibabaw ng tahimik na dagat. Tapos na ang kwento ng paghihiganti. Ngayon, ang kwento ng kanilang pag-ibig, ng kanilang kapayapaan, ng kanilang paraiso, ay nagsisimula pa lamang. At dito po nagtatapos ang kwento ni Liham. Isang kwento ng sakit, pagbangon, at pag-ibig na wagas. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin sa paglalakbay na ito.
Ang aral na iniiwan sa atin ng kwentong ito ay hindi masusukat ng pera o kapangyarihan ang tunay na halaga ng isang tao. Ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa kakayahang maghiganti, kundi sa kakayahang bumangon, magpatawad sa sarili, at gamitin ang sakit ng nakaraan upang bumuo ng isang mas magandang kinabukasan. Ang hustisya ay mahalaga, ngunit ang kapayapaan ng puso ang tunay na tagumpay. Muli, mula po sa aming channel, maraming salamat sa inyong walang sawang suporta. Naway napulutan ninyo ng inspirasyon ang kwento ni Liham at Lakan. Ano po ang masasabi ninyo sa kanilang kwento? At anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment lamang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli!